ato ang kinabuhi sa kaminyoon. Dili gid nato isipon nga ang kaminyoon usa ka sayon o gaan nga butang. Kinahanglan gyud nga manaa sa kadunggan. Sa ron ko mura dula-dula. Mo nag-impart din nato. Di man nato ingon nga ipugos. Pero ipakita. Mabitan ang usahay na yung mga batanon mo ingon. Mura magkunahon na ako ingon. Naglisod magani kagbuhi sa imong kaugalingon. Di ba? Kunya magunahon na nagminyo. Problema. Brother o sister ni siya. Kung na ibutang na to sa atong una-una, sa atong kasing-kasing mga igsoon. Maglisod pamangani ka sa atong kaugalingog barog o buhi. Dahil musulod na ta sa kaminyoon. Katong wa pa maminyo. Kaya naminyo na, wala magitay mahimo. Magampo ta sa Ginoo nga mahusto. Pero kining padulong pa. O nang gidasig ang mga batanon nga muhuman gyud pag-eskwela. Kung mahimo. Dahil ato kanang gidasig ang mga batanon nga human sila sa ilahang grade 12. Sa una, high school graduate man to. Karon sa grade 12, before sila mag-college nga mo training of PTO. Sa may tuyo na mga igsoon. Para na ma-preserve sila before sila musulod sa college. Aron nga makapangandam sila. Aron sila ang mga batanon na to maampingan sa ilang pagpadayon sa pag-eskwela. O kung makahuman sila sa college, sa ilang 4 years course, ato na pong gidasig nga mo training o full-time training sa Malabon before pa sila manarbaho or before pa sila magminyo, haron nga dunay makita nato nga maayong kaugmaon. Dili lang sa ilang tawhanon kinabuhi, kundi sa kaugmaon sa iglesia mga igsoon. Nga naman, ingon natong igsoon, Brother Lee, kung malangan ang Ginoo pagbalik, na ay daghang mga batanon nga musunod na pabangunon sa Ginoo, nga mo'y mupadayon sa iyahang payuli. Kung dili na magkaroon, wala ingon pa ka ng atong mitingon, ka na itong lote, property sa iglesia. Ba, sino niya ipamaligya na? Muni atong haguan, pangabudlayan, atimanon ang mga batanon. Pero para asa? Para sa pagtuman sa tuyo sa Diyos. Para sa pagtukod sa iglesia ng lawas ni Kristo. Para maandam ang pangasaunon sa Ginoo. Kung gani nga ato yung gidasig ang mga batanon kung mahimo ay sa mo guyab-uyab. Nga naman, dunay kapiligruhan. Ano tayo mahimo? Advice na naman. Eh mura pag nagtindog na naadol sa bungaw. Diba? Na sa kapiligruhan. Ang maminaw, no, malibre. Ang mu-apply, no, malikay sa kapiligruhan. Kung dili na malagit po tungo sa inungdan makapadayon, kung brother ka, naakay panginabuhi. Bahala o kung sa imong panginabuhi, basta kay makabuhi ka. Una sa imong kaugalingon, kung dili lang sa imong kaugalingon, kung musulod na ka sa kaminyo. Nakinsa may mutudlo, ani? Kinsa may mugiya o mupasabot ining mga batanon.
ang mga sisters diha sa iglesia ingog mga ginikanan. Nanamatay nakita. Nanay ng hitabo. No? Atong ipakita nila. So, igabot sa panahon, di na ka manubag sa Ginoo. Kung ilag yung himoon. Dahil ng Ginoo. Busa ang luha ni Pablo sa Episo 5. Gingon niya, both married life and church life at the same time. Paul did not separate married life from the church life. So si Pablo, wag niya gibulag ni kinabuhing minyo o ang iglesyahanong kinabuhi. He blended. Gingon niya kaya that talk together for new that married life is actually part of that church life. Kani bitaw magtiayon kung mag-away, ganahan pa rin na tigom. Di na. Di na ko na ganahan mo appeal o mga prayer meeting. Di na ganahan mo appeal o home meeting o small group meetings. Nga naman, mag-away pa. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Di ba? Oh. Nag-away man. So, dako kayong ipikto sa atong church life. Kung ang magtiayon, dili magkausap. Walay klaro ang ilahang kinabuhing kaminyoon o ang ilahang kinabuhi sa pamilya. Labi nagdaghanap og anak, gubot tong mga anak. No? Lisod na nimo kontrolor. Dahil kumusta man ang iglesyahan ng kinabuhi. Ako kayo siya. Ipikto mga igsoon. Munang katong gagmay pag mga anak. Madala pa na, kaysa istorya pa, sa pamulong pa sa mga karaan, ang kahoy kung gamay pa nga baliko, madala pagtanos. Pero, kung gahit na, dako na, di na mo madagtanos. Mga ka na itong mga anak, gagmay pa. O apo. No? Madala pa na. Praise the Lord. Yung sa aman, kung kitang ginikanan, absinusport, di po hingapil o meeting, di po hingapil prayer meeting, di po hingapil small group meetings, ay, asa pa man padulong. Huwag na mga bata, magtimaan mo na. Bisan ka ng paghalad. Kung ang ginikanan, dili, manggihalaron, dili, proper ang paghalad sa mga ginikanan, maupon niya na ang atong mga anak. Mingon mo na, si mama gani. Dako, matos mama kwarta niya, napay na maghihalad. Diba? Dahil nung sa may epikto na, ingon si Paul, dili mabulag ang kinabuhing minyo sa iglesyahan ng kinabuhi. So, salamat sa Ginoo. Arita Roman numeral 2. Usahan. Ang Panginoon kay paguna sa Diyos o nanudanon kayo sa Diyos. Diri sa iningalin niya, letter A. Sa dihang ibuhat sa Diyos ang tao, iyang nakita nga dili maayo alang sa tao nga maglusara. Busa siya miukom sa paghimo o katabang sa tao. Ingon niya iyang katubang. Ini nagpakita nga ang kaminyoon sumala sa Diyos sa balaan o balaan na ipanuna. One, yes, because. Lahat ayon human ibuhat sa Diyos sa tao, yan susuko ang tao mga magumamad, o mudaghan, o kuna magyuta. Sa ato tao, unang naglasa sa tao. Ini nagpakita nga kita kinahanglang magbinyo sa hustong paagi sumala sa tuyo sa Diyos o alang sa tuyo sa Diyos. Ang tuyo sa Diyos sa kaminyoon mao ang paggamit kanato sa pagpadayon sa paglungkad sa katawhan sa yuta. 3. Salamat sa inyo.
Ang gawas sa Kristo magpunala sa bagong Nazaret. Isip walay katapusan sa pagkadao o pagkakaya sa Diyos. Manala sa walay katapusan sa pagkakaya sa Diyos. Ipakita din nga ang kaminyoon diya ay ordained by God and important to God. So ang unang tao, si Eva, si Adan, ang nag-initiate sa ilang kaminyoon, ang Diyos. Ang Diyos mo'y nagpahaluna. No? So, dili gamay nga butang, kung maghisgutan kaminyoon, kay ang Diyos di ay mao'y nagpahaluna. O gitudlo ni sa Diyos. Dayon, gipakita din nga human niya gibuhat ang tao, si Eva, si Adan, siya mismo mingon nga dili maayo ang tao mag-inusara. So nakita na sa Diyos. Kaya human siya misulti ana, tingnan niya nga ang tao kinahanglan nga mamunga sila o mudaghan o punon nila ang giyuta. Mga igsoon, ang kaminyoon dili gamay butang kay ang Diyos mo'y nagpahaluna. Busa kon labi na sa wala pa, bisan gani sa ato ang mga kaminyoon, no niagi, ambot kon nagampo bata sa Ginoo, ambot kon nakigsulti bata sa Ginoo, o kung say arrangement sa Ginoo, or nagminyo rabata tungod lang sa atong pangibog, kailibgon, o sa atong kaugalingong tinguhan. Mga igsoon, ang kaminyoon dili hamay-hamay. Dili gamay nga butang. Tungod kay may kalabutan kini sa pamatigayon sa Dios. Nganuman kay ang tao ngayang gibuhat niya haron ang tao mahimong expression sa Dios. O ang tao ngayang gibuhat haron sila mo represent sa authority sa Dios. So ang tao gitagaan siya dunay duha kaakuhan sa tao, mao ang pagpadayag sa Dios o pag diyan siya represent sa pagbulutan sa Dios. Gani human sa Dios buhatan ang tao, gitugyan niya ang tanang gibuhat niya. Ingon siya mga langgam sa kalangitan, isda sa kadagatan, mga mananap nga naibabaw sa yuta o katong nagakaman. Tanan ang tao mo'y gitagaan sa Dios og pagbulutan. Nga magbuot, nga magdumala sa mga butang. Pero sa atong kahimtang karon, tungod kay ang tao nahulog sa sala, kita na'y gibutan sa mga butang nga diin kanhi kita mo'y nagbuot. Di ba? So dinhi sa nakita sa Dios nga ang tao dili mahayong mag-inusara. Sa himuan ako siya katabang o iyahang counterpart, iyahang kapikas, no? Dayang ingon niya dinhi kini nga kaminyoon, this shows that marriage is according God's divine and holy ordination. Diyos no ni siya og balaan nga gipahaluna o gitudlo sa Diyos. Pero para asa? Tuyo sa Diyos makabaton siya daghang mga tao nga magpadayag niya. Daghang mga tao nga mo represent sa pagbulutan sa Diyos dinhi sa iyo. Galing kining tinguha, kining plano sa Diyos, giulang sa kaaway, giguba sa kaaway. Munang ang tao inay magpadayag sa Diyos, bisan diha sa kaminyoon, no? Ang kaaway, grabe. Pati ang kaminyoon, gubon sa kaaway. Ganuman, aron dili lang matuman ang tuyo og tinguha sa Dios. Munang daghang pamilya nga nadaot, daghang pamilya naguba. Dahil kini nga nadaot nga naguba, lisod na ang Dios.
nga makagamit ining maong mga pamilya. Niining magtiayo na. Muna ang Ginoo, malangan siya mga igsoon. Ang gingon niya dire, human niya ang tao, gingon dire nga di mayo mag-inusara, nagpasabot ni sa Dios siyang kaugalingon nga dili maayo nga siya nga Dios mag-inusara. Busa ang aton Dios sa daang tugon, uli tao nga Dios. Dahil diha sa bagong tugon, Diyos siya nga nanguli tao. Diba? O diha sa Revelation, makita nato nga ang Diyos, si Kristo na minyo. Hallelujah! Buod siya makabaton og tao. O kini, yang ipakita, mao ang iglesia nga mahimo unya niyang pangasawon. So, gingon din immediately after God created man, He charged man to fruitful and multiply. Magmabungahon o mudaghan. Usa tungway anak, di ta ka kuana nga magbabungahon o mudaghan. O usara pod, di gyapon kay sa man di man daghan, usara man. So, wa katuman. Ang katong wala, wa katuman. Katong usa, inoon, ingon pa, nakapamunga, pero wa po mudaghan. Dahil ingon dire, and replenish the earth. That is, fill the earth with human beings. Bukod sa Diyos, na puno niya ang yuta sa tao. Pero unsa man matanga sa tao? Kaning mga yawa tao, dili. Kining kalibutanong tao, dili. Kung dili, mga Diyos tao. Mga tao nga makapadayag og Diyos. Mga tao nga nagkinabuhi sa Diyos. Mga tao nga nagrepresent sa Diyos. Daigon ang Ginoo. Ya, mudaghan niya tanga. So, gingon din man should enjoy God's provision for his living. So, gipakita din nga ang tao magpahimulos sa sangkap sa iyahang pagkinabuhi. Sa iyang panginabuhi o sa iyahang kinabuhi sa kaminyoon. Alang sa man's existence and multiplication to replenish the earth, that it may be possible for God to save some men in order to produce the church. Hallelujah! The body of Christ, which will issue in the New Jerusalem as God's eternal enlargement and expression according to God's eternal economy. So, mao ni ang tinguha sa Diyos. Aron gikan ini daghang mga tao. Doon na siya gitawag, doon na siya gipili, na siya giluwas, gitubos, haron makapalugwa siya og iglesia. Dili lang iglesia, kundi ang iglesia ito procedure. Ang ihang tumong, mao ang body, mao ang lawas nga matukod mga igsoon. Dayon makonsumit ni siya sa New Jerusalem. Nga mao ni ang ihang paglapad, ang ihang pagdako. Hallelujah! So, daygon ang Ginoo. Nagingon din letter B, atong basahon. Ang kaaway sa Diyos, adunay kinuha sa pagguba sa katumanan sa tumong sa Diyos, na depende sa kapawanan ng Panginoon. So, ipakita din nga ang kaaway po, ang iyang pong tinguha, pag-destroy, gubon, dauton, laglagon po niya. Haron, sama, haron, nagili matuman ang tinguha sa Diyos, ang iyang tumong. Gingon dire, which depends upon human merits. Ganag-agad sa tawhanong kaminyo. Munang dauton sa kaway.
Kamo tanaw ka karon sa television, no, sa YouTube, kung saan na siya diha sa asa ka mo sa Facebook, nagkaki mga kahimtang sa mga magtiayon na naguba, nagadaot. Labi na itong uban, tuwa ng abroad. No? Kung dili, magbinuang ang in-abroad, ang nakabilin. Dayon, sa may mahito ko. Dili mahuman ang tumong sa Diyos. Nadaot naman ang tao na iyang gamiton. Kung saan pa man niya. Diba? Ang kaaway, gingon dire. Okay, 1 of 2 atong basahon. Atake nining balanong buta ang siguro sa Diyos, naligan sa mga kaaway na tunay inuhang nagugol ang tumong sa Diyos, pinahagi sa paghimo sa mga tao ang inyong niyang kadali. Huwag ang hindi gusto mabagi, pinahagi sa pagbili sa pagminyo. Ibigay kinahanglan na naibalong ang usaka ideolohiya sa biling pagminyo, kaigitan sa mga demonyo sa kaaway sa Diyos. Kinsay dire nga kinsay na rin di gusto magminyo. So gingon dire, we should be aware that an ideology not to merely comes from demons, God's enemies. Kana ding di gusto magminyo, saman, demons teaching na. Nabi mga grupo nga dili magminyo. No? Kana ding mga madre. Diba? Yan na ako'y magminyo, kana gingon rin ba nga loosely, na? Attacks on this divine matter of God's ordination come from enemies who have an intention to destroy God's goal by causing people to marry loosely. Magminyo ka magdali-dali. Hindi pa panahon. Diba? Atake na sa kaaway. Haron di ay, dili ta magamit sa Diyos sa iyang pamatigayon. Trabaho din is kaaway mga igsoon. Ya, sa una po, yan ang ingon pa, forbidding, ingon diri, them to marry. So, nai uban, napoy uban, sama ng mga madre, napoy uban nga, usinganan ng ubang grupo, munghi. No, nadipod magminyo. Pero napoy uban, magminyo kay samok. No? Ay daghang mga sana ating manunon, bata, unsa diha, daghan. So kana mga igsoon, di kabantay ta nga usa day na ka trabaho sa kaaway. No? Kaya ang tumong sa Dios, ingon dito, magmabungahon o mudaghan o puno ng yuta. Unya di maminyo sa man pagbunga. Unsaon man pod pagdaghan, unsaon man pagpuno sa yuta. Ha? Planning with planting. So, problema. Dayon, ingon po dire, ang usapod nga trabaho sa kawayatan, kana po magdali-dali o kaminyo. Ano man, magdali-dali, dali raman po na maguba. Minyo, ikaw magminyo, ay sos, kahit pwede man diya, sos. Nahibalaan pala diya mo na imong batasan. Na? Sa man nga sa nagkuya pa kay kato ipakita itong maayo. Ang 40% nga kamaayo ni sister o ni brother, mo rato ilahang ipakita. Ang 60 nga maot, reserve lang to. Kunya magminyo ta. Buga na. Sos, pagminyo.
No? Ay na. Ay balaan pa lang. Gayon. Diba? Dahil, unsa pa man ang resulta. Pag dili magayon kami nyoon, maipiktuhan ang church life. Maipiktuhan ang pamatigayon sa Diyos. Kaya, ingon naman nila, labi na gidiri nga mga sisters, 70% ng ilang papel diha sa iglesia. So kung madasig ng sister, kanang mga brother nga nasa iglesia, madasig na. Pero di madasig, kalabaw pag mga brothers kung madasig. Yang kahit po ng mga sister dasigon, kung ang brother may magdasig-dasig. So mga ison, makita na to ni. Busa, kitang mga ginikanan karon, kabalo naman ta, kita na yung hinay-hinay. Pagpasabot, pinaagi sa Ginoo, sa kaluoy o grasya sa Ginoo, nga matabang pa atong kahimtang karon sa atong mga batanon, ilabi na sa mga sisters diha sa iglesia. Mga ikson, wala na ba ni ribansing? Igo robya kita muagi ani. Okay, letter C. Yun may timaan sa pagkausap kali ni Kristo sa iglesia. So gipakita din ang kaminyoon di ay moy timaan. Marriage is a symbol of union between Christ and the church. Nganong gikuanan kini kaminyoon? Kita ko din kini siyang kaminyoon landong ra ni. Hulagway lang ni sa tinuod nga pagkausa ni Kristo og sa iglesia. Bang kuan na to ilhanan lang na o landong lang ng kaminyoon na itong tao. Kaya ang pinaka goal gid anak sa Dios ang kaminyoon sa Dios o sa iglesia. Dahil gino nila, okay, one. Nagulagway tinuod Kristohanong bana na nangita o kasawa sa iyang kaugalingon. Ang panginahanglan niya alam sa usa ka asawa, nagulagway o pagkita sa panginahanglan sa Diyos, iyang pagdayon, na makabaton ang asawa, ingon iyang katumbang, iyang katimbang, iyang kaparehas. To. Diyos na tinuha ang makabaton niya dyan, na nagulagway ni Kristo, siib na nagulagway sa iglesia. Ang iyang katuyuan mao ang pagbuton sila. Ini mao ang pagbaton sa kamadaudon ng Kristo. Sa kamadaudon ng iglesia. Gusto sa Diyos na si Kristo ang iglesia ay pagbulutan. So, ipakita din nga si Adam hulagway ra ni sa Dios diha ni Kristo ingon nga tinuod og universohanong bana who is seeking a wife for himself. So sa pagsulti niya sa tao, nagpasabot sa Dios yang kaugalingon nga siya nagtinguha, no? Og asawa sa iyang kaugalingon. Adam's need for a wife typifies a portrays God's need in his economy to have a wife as his counterpart, his complement. So nangita siya asawa, iyang kapikas o kasama niya. So mao ni ang pinaka-goal sa Dios. So baga ang atong tawhanon nga kaminyoon, usala na siya ka-procedure. O usala na kahulagway nga mao ni ang naa sa kasing-kasing sa Dios. Buot sa Dios nga maminyo siya sa tao nga iyang gibuhat. Pero unsang matanga sa tao? Tao dili lang nga iyang giluwas, dili lang gitubos, dili lang gipasiguli, dili lang gimataron, kundi tao nga gianak pag-usap. No? Nakabaton sa Diyos nung kinabuhi, tao nga gibalaan, gibago, gitransforma,
o nahantong sa kinabuhi o nasama sa dagway ni Kristo o sa katapusan miabot siya sa pagkahimay. So gingon dito nga ang bagong Jerusalem usa ka komposisyon sa tulo usa nga Dios nga miagi sa kahikayan o sa tao nga gianak na pag-usab, nabalaan, nabago, na transforma, nahantong, nasama sa dagway o nahimaya. Dili basta-basta nga tao, dili ordinaryong tao, kung dili tao nga miagi sa kahikayan. Tao nga sama na sa Dios sa kinabuhi o sa kinaiya o pagpadayag apan dili sa ranggo sa pagkaulo sa Dios. So daygon ang Ginoo. Mao ni ang naa sa iyahang kasing-kasing. Mao ni ang iyahang tinguha mga igsoon. Mao nang iyang ipakita unsa ka importante nga ang kaminyoon ingon dire a holy marriage for God's purpose. Okay, Roman numeral 3. Kinahanglan ang kinabuhi para sa Diyos tao sa atong kaminyoon. So, we need to live the life of God-man in our marriage. A, letter A. Amen. So, muna itong gisgutan ganiha. Unsa man matanga sa mga tao ang gikinahanglan sa Diyos. We need to have a God-man living in our married life. Diyos tao nga pagkinabuhi sa atong kinabuhi sa kaminyo. Dili unta ta mga tao nga troublemaker. No? Dili unta ta mga tao diha sa iglesia na mga saman. Sige panaway, sige panglibak, sige pangdaot o paghimantay sa buwan. Mga tao ka nga Diyos tao nga nagkinabuhi diha sa atong kinabuhi sa kaminyoon. Ingon rin, in order to have a God-man living in the church, aron doon natin Diyos taong pagkinabuhi mga igsoon diha sa iglesia. Ingon din if a husband and wife are not vital at home in a married life, they have no way to be vital in the meeting. So kung itong gingon ganiha, kung ang bana magtiayon, banag asawa, nag-away, nagbungulay, naglalisay. So man dunay kusganon, mahimo ba kang vital diha sa tigom? Di ka bisag pagtawag sa ngalan sa Ginoo. Bisag pag-ingon nimo praise the Lord, hallelujah. Ngano man? Na may problema. Ingon dire sa atong ibasa, if husband and wife are not vital, dali wag gisgutan nag-away. Dili vital. Dili sila kusganon. So maka-apekto diha sa meeting. No? Sa atong Lord's Day meeting, sa atong prayer meeting, sa atong mga small group meeting, di sa mga meeting. Dahil they have no way to be vital in the meeting. We need to live Christ at home with our husband or wife and with our children. Dinugangan na kaya, dili lang kay bana, dili lang kay asawa, kung dili sa atong mga anak. Mga anak madlungon, mga anak masigaway, mga anak di mo patuog inahan o kamahan. Na usaon man pag-vital o totas tigom. Di ba? Na-imagine kung ana nga locality 20 ka magtiayon. Kunya nining 20, ibutan na ko duha lang ka magtiayon ang vital diha sa ilang daily living, sa ilang married life, sa ilang panimalay. Katong 18 dili. Imagine ang sang tigo mang mahitabo.
Diba? Bingaw. Ato ra siguro duha, bisan sa prayer. No? Para tayo magtubag-tubag dito. Ano man? Igampo sa isang, tanaw mo si Bana. Igampo mo sa isang, tanaw mo sana. May problema kayo. Na, kung saan na yun na mapulpil ka ang tuyo sa Diyos. Dili. So, ito na nga kahintang mga ekso. So, nagpakita ni siya unsa kadako ang panginahanglan nato sa grasya sa Ginoo. Okay, letter B o C. Tungod kay kita kulang sa Diyos tao nga pagkinabuhi, kita nagkinahanglan sa usa ka tinuod nga paglasig pag-usap. Aron mahimong Diyos tao pagkinabuhi nga kanunay nagbatok sa atong pagalingon o naglansak sa krus aron mabuhi si Kristo alang sa pagpadayag sa Diyos. C. Aron makakamon sa Diyos tao ang pagkinabuhi, kita nagkinahanglan nga pagkinabuhi o magawi sumala sa nasakol. 1. Sa kamay-naglanan tayo na David, maglakaw ka sumala sa atong espiritu, mao ang atong kinabuhi sa inyo. 2. Ika ang magawi sumala sa atong espiritu, sa atong kinabuhi sa inyo. Kaya mawala ang mga kalistanan. Amen. So, daigo ng Ginoo. Kung sa ikuha na rin, because we are short of God-man living. No? Na-short ta. Kulang ang atong Diyos taong pagkinabuhi. We need a real revival to be God-men who live a life always denying ourselves and being crucified to live Christ for expression of God. So, kung sa itong ikinahanglan, kinabuhi nga nagdumili. Denying ourselves and crucifying ourselves. Eh kung dili dumilian ang atong kaugalingon, dili malansang ang atong kaugalingon, dili ta makapadayag sa Diyos, dili ta makapadayag ni Kristo. So, wala expression sa Diyos. Usa, salamat sa Ginoo. Wala may perfect nga magtiayon. Pero malis, mabawasan o muminos kung dunay pagdumili sa atong kaugalingon. Diba? Kanang mag-away, lamig na magikayo, tubag-tubag, nisog, diba? Usahay po ni kaaway, gagmay rambutan. Na kung dili po dayon ang masulban, dili masitol, mudako na siya. Usa na diha ang paglansang sa atong kaugalingon, pagdumili sa atong kaugalingon. O nang mangayo dayon, o pasaylo sa usap-usa ang magtiayon, haron nga mawala ang kaulanan. Haron nga masulba dayon ang problema. Dili ta kaingon nga ang magtiayon walay gubot. Dili ta kaingon magtiayon, dili mag-away, dili maglalisay. Pero ang pangutana og kada adlaw mo lagi na atong kinabuhi away. Mo lagi na atong kinabuhi lalis. Mo lagi na atong kinabuhi napabay expression sa Dios. Wala na mga ekso. Ngayon na short na ta sa God-man living. Nga naman, wala na to ilimod ang atong kaugalingon. Kung mag-ampo ta sa Ginoo nga grasyahan ta o kaluyan sa Ginoo, makadumili ta sa atong kaugalingon o malansang sa cross mga igsoon. Ingon dire, in order to have a God-man living, we need to live and walk according to the mingled spirit. Aron nita makakinabuhi. No? Haron ta makakinabuhi o magawi mga igsoon, ingon dire, in order to have a God-man living, haron doon na tayo Diyos taong pagkinabuhi, nagkinahanglan ta, no? Nga magkinabuhi o maggawi sumala sa nasagol na espiritu. Diha ragid ta, no? Sa nasagol na tong espiritu. Muliso ragid ta mga igsoon. Ingon dire, a very important area in which to walk according to our spirit
is our married life. Labi na sa atong kinabuhi sa kaminyoon, kinahanglan kita naa sa atong espiritu. Praise the Lord! Puliso kita kanunay diha sa atong espiritu. If we can live according to our spirit in our married life, so, ipakita din yung mga igsoon, kung makinabuhi ta, sumala sa atong espiritu, sa atong kinabuhi sa kaminyoon, a great, ingon diri, many difficulties will disappear. So, daghang mga kalisdanan, mga wala. So, kung ipakita din nga kung wala ka magkinabuhi, sumala sa atong espiritu diha sa atong kinabuhi sa kaminyoon, daghang mga kalisdanan, daghang mga problema. Kung makaingon lang ta unsaon pagsulbad ining mga problema. Pero kung mabansay ta, pagliso, pagpabilin diha sa atong nasagol nga espiritu. Praise the Lord! Buong ta, daghang problema, daghang mga kalisdanan, mahanaw. Bisan sa atong iglesyahan ng kinabuhi. Pag naata sa atong unod, naata sa atong kalag, mahibong ka, daghang problema. Di ba? Daghang problema, daghang kasamok, daghang kagubot. Pero mga igsoon, ang dapit, haron mawala ang problema, maura ang atong nasagol na espiritu. Praise the Lord! Hallelujah! Okay, 4. Ang kaminyoon ni Isaac dili kasagaran o alam lamang sa iyang kawanong pagkinabuhi, dili alam sa katumanan sa walay katapusan katiwaan sa Dios. So ipakita din ni ang kaminyoon, no, ni Isaac dili common o ingon nato merely for his human living. It was for the fulfillment of God's eternal purpose. So unsa ni kaminyoon ni Isaac? Wa di si Isaac mo nagsigig suroy-suroy haron mangita siya dito Nagpuyo. iyahang maasawa. No? Wa di siya magsuroy-suroy haron mangita iyahang panguyaban. No? Ang iyahang amahan mo'y nagsugo nga pangitaan siya pangasawunon. Si Isaac nagpaabot ra. Praise the Lord. Naaray gigamit na sulugon nga mo'y miadtog nangita niya gingon dito ra pod sa ilahang kabanay o kaliwat. Mo nang kanang ato ang mga unsa ni mga anak o kining wa pa mga minyo, klaruhan ninyo nga inyo harang kaliwat kabanay. No, dili nang inyohang mga kabanay sa unod kundi kaliwat diha ni Kristo. Nagpasabot mahimo na tong partner mga magtotoo. Kung dili pa man gani himuang magtotoo. No? Kung problema pa man gani ng atong partner na magtotoo, mas manandili magtotoo. No? Unang mga igsoon, kining kaminyoona dili sa ihang kaugalingon ni Isaac, kundi para sa pagtuman sa walay katapusang tuyo sa Diyos. Hallelujah! So, letter A. Ang walay katapusan makaya sa isang bahagi. B. Ang kaminyoon ay sa akin lamang aron sa pagkatao. C. Kami
Praise the Lord. So, ipakita din nga God's eternal purpose is to express Himself. Dayon, gingon niya din in a corporate way. So, dili sa tinagsa. So, ang iyang tumong, ang iyang tuyo, mao nga mapadayag ang Dios, dili sa tinagsa, kundi sa hiniusa. Nagpasabot siya sa iglesia. Dayon, in order to have this corporate expression, God must have a people. So, nakinahanglan siya katawhan. These people is the seed of Abraham. So, gisaad na sa Diyos, sa Genesis. Kang Abraham, nga sa imong kaliwat, mapanalanginan ang tanang naso. So, kung wala maminyo si Isaac, walay katawhan nga mapalugwa ang Diyos. So, dili siya makabaton o grupo sa mga tao nga makapadayag sa Diyos. So, sumala sa tinguha o tuyo sa Diyos, kinahanglan yun nga maminyo si Isaac. Pero dili si Isaac ang nangita. Ang iyang amahan. Praise the Lord. Then, wa siya kinahanglan maminyo siya para siyang kaugalingon. Karon siya kung na siya maayong malipayong kinabuhi, maayo nga kaminyon para siyang kaugalingon, kundi sumala gayod sa Diyos. Gingon din Isaac marriage was not simply that single man might have a happy, comfortable life. Without marriage, Isaac could not have brought forth a seed. So kung si Isaac was siya maminyo, hindi siya makapalugwa o kaliwat. So, gingon din if this single man was to have the seed for the fulfillment of God's eternal purpose, he had to get married. Hallelujah! Gingon din we long to say, that all the marriages in the churches will be for the fulfillment of God's purpose. Sa mga itong igsoon, Brother Lee, yun siya, gusto niya, ngayang makita nga diha, nga ang tanang kaminyoon sa kaiglesiyahanan, alang unta, sa gingon niya dire, nga katumanan sa tuyo sa Diyos. Dahil siya, this kind of marriage requires a daily living in oneness with God. So, kung sa'yo kikinahanglan, ini nga kaminyoon, kanunay nga nausa sa Diyos diya siyang daily living. Then ipakita din young brothers, ingon niya dire, mga brothers, dire kay mga sister man ni. Ato lang yun, young sisters. Ingon dire, if everything you do is in accordance with God's economy. So kung saan kung butang tumbuhaton, kung sumala sa pamatigayon sa Diyos, even your marriage will be carrying out of His economy. So nga itong kami nyo mahimo unta alang sa saman para sa katumanan o alang sa pamatigayon sa Diyos. You need to say, Lord, what I am doing here today must be accordance with your economy. So, Ginoo, bisa na akong kaminyoon, maalang sa imong pamatigayon. Praise the Lord. So, mga batanon, sisters, paminyo mo. Mingon ginda mo, Ginoo kini nga kaminyoon, mapara gidunta sa imong pamatigayon. Para sa pagtuman sa walay katapusan ni Montoy. So, ini kami nyo sa sisters o brothers, usan po na sila kapamilya. Nya, naramay gingon dito, nga tungod sa Genesis ngayong hinungdan, ang lalaki, mubiya siyang amahan o ginahan. O mahimo na silang usa. Kita pong mga ginikanan, bagsayon po nato, maminyo na galing itong anak, palainan ninyo. Mubiya kon. Maghimog ilang pamilya. No?
karon makastan ingon nga usa ka pamilya, usa ka panimalay. Na mo'y kaugalingon. Dayon, sa dihang nga mo'y pamilya, nga inyong pamilya bukas. Naay mga meetings. Nanay tingog sa atong pamilya. Praise the Lord. Unang mo stand yun. Kita mga ginikanan, isa kung saan nato kamahal ang atong mga anak. Pabarugon nato sila ingon nga usa ka pamilya mga Igsoon. Hallelujah. Ingon dire. You need to say, Lord, what I am doing here today must be accordance with your economy. Pisa na natong pag-eskwela mga Igsoon, sisters. Para asa man na. Para nga doon na tayo mayong trabaho, para doon na tayo mayong kaugbaon. Dili. Para sa pamatigayon sa Diyos. Ingon dire, I am single now, but one day I will be married. My marriage be for your economy. So makaingon ng tata na kini nga kaminyon para sa pamatigayon sa Dios. Dili unta din kaminyon na para sa atong kaugalingon. Kundi alang sa pamatigayon sa Dios. Naratay na kon nasa wa pa maminyo dalaga gulitaw. Kusganon guys Ginoo pagka naminyo na uy. Nawala naman, na-missing man. Missing in action. Hinapunta, nga sa dihang namin nyo, mas mukusog pa. O sa dihang na pag-ianak, mas mukusog pa. Ano man, sama pag-pisi, tulo ka, sana siya? Diba, kanang pisi, tulo man na. Himong pisi. No? Ligo na siya. So, magdugang, magkalikon. So, kung likon ka, kung dasig ka, kusganon ka sa ulitaw o dalaga pa, mas sa dihang naminyo na, mas sa dihang na anay-anak. Praise the Lord! Maglabi ng magdugang, magalabi kalikon mga Igsoon. Daikon ang Ginoo. Okay, sa 5. Kinahanglan na ugdang kang madaling mag-ayos sa sarili maayo kaminyo sa Biblia. Masamahan sa Panginoon sa Diyos o Lord. So din kinahanglan yun, no? Malalong kang mapatikan nining maayo kayong kaminyon diha sa Biblia. Naay kaminyon nga model, marriage of Boaz and Ruth. No? So, hindi na to hisgutan ang kasaysayan nila. Pero atong nakuhaan nga si Ruth, usana sa iyahang ugangan si Naomi. No? Radiin nga tungod sa kalisod sa una sa Israel, miadto sila sa Utah, no? sa lugar ato ilang ketuhan sa usa ka dapit sa mga hintil nga nato. Dahil dito namatay ang iyahang bana to sa Moab. Dayon ang iyang duha ka anak nga lalaki, napasay anak duha ka lalaki na minyo. Pero nangamatay po sa lagtod si Naomi na byuda. Ang iyang kuwan po na duha po niya ka anang sana umaga pinalay niya pulos po byuda. Tulo na silang na byuda. No? Ingnon na to, gibatukan sila sa Diyos. So pinabay istorya, naka-decide na si Naomi nga mo pauli na. No? Sa yuta sa Kanaan. Sa yuta nga gisaad kang iyang sa iyang bana. No? Ni sa to, Abimelech. Bato yung bana, Naomi. So dinhi mingon si Ruth nga, panguli na lang mo dito sa inyohang mga dapit, asa mo gikan, kay ako, mubalik na po ko sa ako ang katawhan, sa akong dapit, sa akong yuta, dito ko gikan. Dayon, di naman po ko kaanak, makaanak mo ko, tiguan na ko,
makaanak ko di na po mo ka paabot kay mga anak ko. Kay sa una, kung napakailaing anak, pwede matug mo na po ito'y paasawa, no? Pero yun siya, dili na ko ka-produce, maminyo ko po siya, di na dyan maapas, no? Iguwang na. So, yun niya, pero, kini si Ruth, wagid siya muli. Unang mingon siya, asa ka ato buko. No, asa ka mamatay, ato buko matay. Ang imong katawhan, may mo akong katawan, ang imong Diyos, mahimo po na akong Diyos. Ano yung kanta, wherever you go. No? So, ganun man siya. Kaya nakita ni Ruth na siya nakita. No? Nga kini di ay yang ugangan mo'y palagianan, hindi ba siya katawan sa Israel. Pero tungod sa iyahang pagtuo, tungod sa iyahang naa siyang kasing-kasing, no? Nga tungod sa iyahang ugangan babae, motong miuban siya. O, pila may istorya, ako man kayo dito, kining umahan ni si Boaz. So, panahon ko, ting-ani sa trigo, ting-ani sa kaning, say nga na itong isa, trigo o sibada. So, gisugo siya ng mga hagdaw. No? Dayon, pila may istorya sa nagtungad to, no? Nahimo siyang asawa ni Boaz na ilabihan kadato. Mga igsoon, gipakita ba din nganong nahitabo ni siya kay dunay katuyuan ang Diyos. Okay, itong basahon, letter A, B, C. Tayo. Ang kami Buwas sa ulo, nahimong isipon na nabimay ang Panginoon na record sa Biblia. Ang partikular na nasang punto sa Panginoon ni Buwas sa ulo, iliman ang ilang pagkinabuhi o karera, para sa kapatang ituos sa pamahayo-payo ng lang, na mawawang ang mahimong sa pagkayan sa kaliwatan sa pagkahimugso ni Jesucristo ngadto sa katawan. Amen. Lagi sa ilang pagkakit sa kaliwatan sa pagkahimugso ang Kristo, ang Diyos makatuman sa ilang malay at katuman ng pagkakayan, nalagi sa pagkatuon sa pagkakitong lawas alam ang Kristo, lumamahigit sa bagong Jerusalem, ingon na sentro sa bagong langit o bagong lupa, aron na imong balaan ng mga palaban sa Diyos, sila sa katawan, alam sa ilang malay katapusang pagkakayan, nalagi sa ilang malaang mayan. So, ipakita din nga kaning kaminyoon. Muna gitawag best marriage nga na-record sa Biblia. Pero ang ingon din nga particular striking point in the marriage of Boaz and Ruth is anything concerning their living or career. Dili sa ilahang panginabuhi or ilahang karera, but something concerning an excellent matter. No? Doon na dahil siya labi kayo nga mga maayo kayong butang. That is to be one part of the lineage to bring Jesus Christ into humanity. So nga pinagiday niya, mapalugwa si Kristo. No? Pinagi sa ilahang linya. Ingon dire, bring Jesus Christ into humanity. So kung wala silang maminyo, wala'y palagyanan. No? Nga mahimugso ang atong Ginoo diya sa katawan. Through their participating in the lineage to bring forth Christ, God could accomplish His eternal economy by having an organic body of Christ, will consummate in the New Jerusalem as the center of new heaven and new earth to be God's divine expansion in humanity for His eternal expression in the divine glory. So atong makita nga pinagi sa ilang kaminyoon, no? Pinagi sa ilang pag-participate niini, no? Napalugwa si Kristo. Gingon dire, God could accomplish His eternal economy. Ano na-accomplish man? Kung sa ilang kaminyoon. Best marriage nga na-record sa Biblia. Ang kaminyoon ni Ruth nga nakapalugwa, no? O nakatuman sa pamatigayon sa Diyos. Ingon dire, by having an organic body of Christ.
Unsa man ning body of Christ dire, ingon dinhi, which will consummate in the new Jerusalem as the center of new heaven, new earth, to be God's divine expansion in humanity for eternal expression in His divine glory. So, salamat sa Ginoo nga unta, mga sisters, atong wa pa maminyo, or di ba ang atong mga anak nga magminyo, kitang mga ginikanan makagiya nila, no? Makatudlo nila, makapangatiman nila, haron madala sila sa husto nga kaminyoon nga dunay gingon diha nga holy marriage for God's purpose. Hallelujah! Moabot, magminyo, naana sa hustong Panginoon. Dili, dali. Di po pwede nga di magminyo. Gawas lang atong dunay gift nga dili magminyo. So, mga ison, pero kung sa man matanga sa kaminyoon, makaamgutan, alang Diyos sa pagtuman sa walay katapusang tuyo sa Diyos. Usa, mga sisters, usbon ko, dako kayo mong papel diha sa iglesyahanong kinabuhi. Dako kayo mong papel aron ng iglesia mahimong magmadasigon, magmaligon, o ang iglesia matukod pinaagi sa mga sisters nga maoy manguna, no, sa pag-atiman diha sa iglesia. Ay kalimtin ninyo 70% inyong papel diha sa iglesia. Salamat kay Ginoo. Amen. Dahil ko na ginawa may ison. Sa akong kabahin ba, nagpasalamat yun ko nga naagit tayo di pahilo na ingon ani nga mga panakatigong. Kay pinaka